bago tayo mag-sermon. Ano yung tatlong bagay na hinihingi sa atin para sila ay siguradong susunod at hindi babalik ang mga salitang sinasabi natin? Una, dapat po meron pong truth. No? Kasi kapag tinuro mo yan, bumabalik yan sa iyo para sinasabi mo sa kanya, totoo ako. Tularan mo ako. Kasi sinasabi natin, meron niyang truth, meron niyang faithfulness, meron niyang honesty. Honest ka, tapat ka, totoo ka. Sabi nga sa patalasa sa TV, honesto. Honesto. Kailangan dala mo yung tatlong yan. Kung ikaw man ay kabataan, pero dapat meron ka niyang tatlong yan kasi you need to build self-leadership. If you are not yet in the partnership stage, you need to build self-leadership. And to build self-leadership, you need these three things. Truth, faithful, and honest. Kapag ka may tatlong bagay ka niyan, i-reinforce ka ng Diyos. Yang hinlalaki yan, yan ang backup ng Diyos sa iyo. Pag ang Diyos ang bumakap sa iyo, hindi tatalbo ang bawat sinasabi mo sa iyo. Pag hindi sila sumunod, lagot sila sa Panginoong Diyos. Doon ka ngayon nagkakaroon ng authority, kaya kapag itinuro mo yan, sigurado yan, hindi yan babalik. Kasi binakapan ka ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Yan po ang inihingi niyan, kapatid. Kasi napaka-importante po na tayo ay magbibuild up muna ng respect. No? Tayo ay magbibuild up ng isang bagay na kung saan tayo ay talagang kahit bumulong, kahit tumingin ka lang, makukuha ko yan sa tingin. Once we are converted, being a Christian, and we call ourselves child of God, we are forced to level up our living. Sa ayaw mo sa gusto, magle-level up ka. From worldly point of view to Christ-like living. No? At yan po ay sinabi niya sa 1 John chapter 3, verse 2. No? Pag-aralan po natin to. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. So dito mapapansin nyo, now we are, ibig sabihin, tayo by names, by identity, we are children of God. But what we shall be, hindi pa po yung naahayag. Kaya ibig sabihin, no, sa isang bagay na ito, not yet fully manifested according to its original design. Ang mga bagay na dapat mahayag ay hindi pa totoong nahayag. Kaya naman, lawit na ang dila, lagot na ang ligid sa leeg, hindi sila sumusunod sa iyo. Kasi bakit po? Hindi po nakikita ang Panginoong Diyos sa buhay natin. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So, ibig sabihin, ang hinihingi ko sa atin dito, kasi una ho, may dalawang double meaning po kasi itong verse na to eh. Ito po is patungkol sa second coming. At habang siya hindi dumadating, no, sabi nga, sa araw-araw nating buhay, nagpapahayag ang Diyos. At yan ay marireveal sa buhay mo, na ang Diyos ay buhay sa buhay mo, kumikilos. Na kapag siya'y nahayag na, dapat, ang sabi niya, maging katulad ka ni Kristo. You are no longer according to the pattern of this world, but you will be transformed according to the perfect will of God. Ang isang bagay na hiningi ng Panginoon Diyos sa atin ay maging perfecto tayo. No one can be perfect except God. This is the sad thing about Christians. You cannot be perfect. Only God is perfect. But God requires us to be perfect. Pero ang isang magandang balita, no, kasi perfection requires no mistake. Yan ho ang perfection. Requires no mistake. But the good news is, kasi mayroong grace. Several mistakes lead to excellence. No, ito yung maganda dahil may biyaya. Hindi po tayo tinutuldukan ng Panginoong Diyos sa bawat pagkakamali natin. Ang isang bagay na hiningi ng Panginoong Diyos kapag tayo nagkakamali, let us learn from our mistake. Huwag yung tatakan nyo ng failure.
No? Merong pagkakataon pa kasi kapag ikay nagkamali ng isa, you are one step closer to the truth. Yun ho yung isang bagay na tamang approach sa mga mali. Pag nagkamali ka ng 2 beses, you are 2 step closer to the truth. No? Kasi nabubuksan ang iyong kaisipan, mali pala to. Hindi ko na ito uulitin. Ito pala, hahanapin ko pa hanggang sa matuklasan mo ang pinaka-perpektong kalooban ng Diyos na ito ang tama na araw-araw ngayon pag nasumpungan mo, sabi ng salita ng Diyos, that's why God said, day by day, from glory to glory, He will renew us. Kaya tayo ay hindi ho inaalis na magkamali, pero ito'y honest mistake. Hindi ito yung pagkakamaling sinasadya. Sincere po tayo, kaya lang, hindi ko alam na mali ang lalabasan. Kaya ho yung ating araw-araw na pagkakamali, maganda po yan kasi pwede mong bitbitin sa araw-araw yan just to glance on it that remind us, I will never do this again. My life will never be the same again. No, yun yung isang katotohanan, kaya po tayo ay tinuturuan ng Diyos na tayo ay mamuhay. Kaya kapatid, level up of living. No, kaya kapag ka po ang tao, no, ang unbeliever, no, ang unbeliever po ay siya po kasi, pag siya po ay isang tao na titingnan mo, yung mga taong yan, kasi nga walang Diyos, wala nang ginawa yan kundi magreklamo. No? Kasi ang unbeliever po kasi, kapag siya po ay walang pagkilala sa Diyos, yun pong kanyang rights, no, ay masyadong malaki, no, at yung kanyang obligation, no, ang responsibilidad masyadong maliit, no, yung rights malaki. Anong ibig ko sabihin? Pag ang pinag-usapan responsibilidad, ay ayoko. Pero tingnan nyo, sumbat ng sumbat, ay pastor, mali yan, dapat ganito, dapat ganito. Ikaw kaya ang gumawa, ay ayoko nga, ikaw na lang. Bakit pagka responsibilidad ng pag-uusapan, ang tao ayaw na? No, ito ho ang mga tao na walang Diyos. Tutulad ba ho tayo na tayo tinatawag natin, tayo ay Kristiyano? Kapag ikaw ay Kristiyano na, kapatid, eto ka. No? Dapat, yung karapatan mo, lilit na lilit yan araw-araw, hanggang sa maging Christ-likeness ka na tinatawag na Spirit-filled Christian. No? Araw-araw, lumabawasan hanggang ang iyong karapatan ay binigay mo na kay Kristo. No, sabi nga, I no longer live, but Christ lives in me. The life is now, I live in the flesh. I live by faith by the Son of God, who loved me and gave Himself for me. At, kapatid, dahil Kristiyano ka na, malaki ang responsibilidad mo. Sa mga gustong mag-apply mo ng ASER, halimbawa, ganito. No, huwag mo kayong madidiskala, isan mo. Kasi, ang ASER ang pinakamadaling ministeryo eh. Ngingiti ka lang eh. Ito na lang ako, madali ito. Pero tandaan nyo, kapag kayo po'y nag-commit sa isang ministeryo, sa isang trabaho, kahit ano, sa kumpanya o sa simbahan, meron ng responsibilidad na hinihingi. Hindi naman kayo pwedeng swelduhan lang ng swelduhan na parang mga nagtatrabaho sa munisipyo, nakapero ng 15-30, hindi napasok. Mga ghost employee. No? Pag ikaw nag-ASER, halimbawa, ang call time nila alas 8, kapatid, ang hinihingi responsibilidad dyan, pupunta ka ng alas 7. Hindi ka pupunta ng on time, you will come before the time. At dahil ikaw ay nag-commit na, kapatid, ito yung sabi, ay, ako dyan, maraming bawal. Hindi yan bawal, yan ang tama. Minamali natin eh. Yan ang tama. Para lumuwag ang buhay mo, hindi sisikip. So, meron kang commitment kasi may sasabihin mo, pwede ba? Tulungan kita. Pag tinulungan, pag ikay nag-offer ng tulong, call mo yun. Hoy, isang oras lang ako, uwi na ako ha. Volunteer lang ako sa iyo. Pero pag nag-commit ka, hindi mo hawak ang oras. Kasi merong hinihingi na commitment. So, kung ano yung hinihingi commitment, obligado ka na. Bagamat ikaw ay volunteer, nag-commit ka eh. Itong hinihingi sa commitment. So, payag ka ba? So, ito kasi ang pagiging Kristiyano. We will level up our living through these things. Kaya,
tayo ho, mga kapatid, magka-upgrade po tayo ng buhay. Kaya yan po ang ibig sabihin niyan. No? Kailangan ang galaw, hindi na galaw ng mundo. O yung hindi na ho Filipino time. Dapat Christian time. Kasi pag Filipino time, anong oras ba ang umpisa? Alas 3, maya na. Mayroon pang praise and worship yan. Mga 3:30, okay na yan. No, tayo ay Kristiyano. Meron po tayong isang salita. Meron tayong katotohanan. Meron tayong katapatan. At honesto. No? Dapat honesto. Yan ho ang level up ng buhay natin. Para ayun naman ho mga tao, na di-differentiate nila, Kristiyano to. Na-differentiate nila sa gawa. So, mga magulang, sabi ko nga, ang mundo, nakapaloob dito yung unbelieving wife, unbelieving husband, unbelieving son, and daughter. Umpisahan natin ang level up sa atin pong mga asawang babae. Wives, Ephesians 5:22. Can I see the hands of the wives? Hello, wives. Kaway-kaway. Wala na ho nagtataas kasi natatakot baka Bombay ni Pastor. Allergic na tayo magtaas ng kamay. Sabi niya, wives, submit to your husbands. Malinaw yan. 5:22, kapatid. Submit to your own husband as to the Lord. Sabi ni Mr. Niniwala ka na sa akin. Ikas na ulo mo eh. Submit to your husband as to the Lord. Yan ho'y kinakalakal ni Mr. No? Oy, hanggang ka na dito. Para bang si Mrs. sex slaves. No? Pag kailangan, tinatawag. No? Mga Mr., ano po yan? Ang relationship po ay two-sided, reciprocal. No? Ang relationship po, dalawa. Hindi po pwedeng unawain lang natin ang isang damdamin. Dapat ang dalawang damdamin, nag-uunawaan. Nabupulso niya, nabupulso ka. Nagbibigay siya, nagbibigay ka. Kaya sabi sa mister, taas ang kamay ng mga mister. Ayaw na magkataas, tuno mo. Kasi, magigilty ka na naman. No? Sabi ng Panginoon sa mga mister, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. Ang requirement kay Mrs., submit. Para mag-submit si Mrs., anong kailangan ni Mrs.? Sisipahin ba si Mrs.? Love. No, love. Ano ba yung love? Sabi ng Panginoon, costly demonstration of unexpected love. Expensive. May sakripisyo katulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. May sakripisyo, may malasakit. No? So, kung minsan, kinakalakal po natin mga lalaki, mga tatay, mahal ko kayo. Baka mamaya, ako yung paglabas samay na ko sa inyo, huwag naman. Mahal ko po kayo. So, sa mga tatay, huwag po natin kakalakalin po kasi yung submission. Kung gusto nyo po na maibigay ni Mrs. ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa, at ang kanyang buong katawan, mahalin nyo po siya. Kasi ang mahirap po kay Mrs., hinihilan nyo lagi yung katawan. Halika rito. Halika rito. Magubad ka. Si Mrs., siyempre, submit yan. Pero tingnan nyo, mister, yun yung kalooban ni Mrs., kung mabubuksan niyo yung puso niya, may hawak ko yung palaksak. Nagkukulo na ako sa galit. Paghanda mo ko ng pampaligo. Handa na kita. Lalagyan ko ng oxygen ko para matuklap ng palaksak. Sunod-sunod. Pero ito ang nakita ko. Obedience does not guarantee submission. Hindi ibig sabihin sumunod, nag-submit. Tama o mali? Kumukulo ang loob, habang sumusunod eh. Kung pwede lang lasunin eh. Pero nung nagpakasal sabik na sabik. Pero nung nakasal na, ng 5 taon na, nagmamadali ng lumabas. Paano ba makakalaya dito? Kaya yan ho ang isang bagay dyan. Kaya tayo ho ay magbigay ho tayo ng magandang pagmamahal kasi ang pinagmulan po kasi ng relationship ay ang Panginoong Diyos. Kailangan maramdaman po ng ating asawa na tayo ay talagang totoong nagmamahal. Kung gusto mo na ibigay niya
ang full attention, no? Na siya'y naglilingkod na napakasaya. No? Siya ay naglilingkod, nagluluto ng napakasarap. Kasi kulang na lang nalagyan ng lason pag hindi kanya nagugustuhang pagsilbihan. Kapatid, pakita mo yung malasakit. No, may malasakit po tayo, maging totoo tayo sa asawa natin, hindi yung nag-iipit tayo na 1,000 sa sinturera natin, hindi malaw kung saan ilalagay. Mga mister, tayo po ay maging totoo kay misis. Wala po naman tayong pwedeng itago kasi unang-una sa Diyos, alam niya ho yung ating ginagawa. No? Kaya para tayo ay maging kagalang-galang at maging karespeto po at sundin tayo ng ating mga anak, no? Ng ating asawa. Isang bagay ho, maging totoo po tayo, mag-level up po tayo ng buhay. No? Kaya, obedience does not mean submission. Obedience is the execution of the body. But submission is the execution both of the body and the heart. Yan po ang totoo. Kaya, huwag kang katiwala kay Mrs. na akala mo sumusunod sa iyo. No? Pero hindi pala siya nagsasubmit sa iyo. So, yun po yan. Kaya unahin natin ang sundan natin ang mga tatay uli ngayon, ang mga magulang. No? Sabi ko sa Ephesians 6:3, and you fathers, do not provoke your children to wrath. Kasi po sa Tagalog, kung mababasa nyo, ang binanggit po, mga magulang. Sa Bible po kasi kapag kinakausap ang mag-asawa, ang ina-approach po ay ang lalaki. Because he is the head of the family. Pero kasama na po doon ang asawang babae. Kaya sa Tagalog, i-translate po ng mga magulang. Kaya sinasabihan po, ina-address sa mga nanay at tatay dito, huwag niyong imumungkahi sa galit ng inyong mga anak. Bagkus, sabi niya, bring them up in the training and admonition of the Lord. Dalahin niyo sila sa aral ng ating Panginoong Diyos. So, kung minsan, ang mga bata po ay mga nagre-rebelde sa kanilang magulang. Dahil, hindi po maganda ang pakikitungo ng magulang sa kanilang mga anak. Children live what they learn. Ito yung isang katotohanan. Kung bakit ang mga bata po ay lumalabas po sila na kung minsan ay baluktot ang kanilang ugali, no, titingnan natin ay suwail, kasi ang approach po natin sa mga bata ay mali. Hindi yung na-handle ng tama. Kumbaga po sa itak, ang hawak ko ay dapat sa puluhan, na hawakan ko ay sa talim. Kaya ho ngayon nagkakasakitan, nag-aaway. So, kapag ang bata ho ay hindi ho na-approach na maganda, iba ho ang lalabasan. Tulad po nito, tingnan nyo ito. If a child lives with criticism, he learns to contempt. Kapag ang bata ang lagi mo nalang approach, sinusumbatan mo siya, pinagagalitan mo siya, kinakapitan mo lagi yung kanyang mali, ang tendency ho ng bata, ang kanyang tingin niya sa sarili niya, siya yung taong walang kwenta. Siya yung masyadong mababa ang tingin niya sa sarili niya. Siya yung tao na hindi pwedeng pagtiwalaan. Siya yung tao na matigas ang ulo. Kasi yun ang narinig niya sa kanyang mga magulang. Hindi nyo man ho intensyon. No, sincere po tayo sa pangangaral. Sincere tayo sa pakikitungo sa ating mga anak. Kaya lang, na-approach po natin ang mali. Pangalawang bagay, if child lives with hostility, he learns violence. So dahil ang tingin niya ho sa kanyang sarili, siya yung tao na kapag ka nandyan sa bahay, siya yung lagi nabubunturan ng away, nabubunturan ng init ng ulo. So, sa pakiramdam ninyo, kapag ang bata lagi nyo sinisigawan, ano ang tendency ng bata? Soft answer, turn away wrath, but grievous word, stir up anger. Gusto mong sagutin kita ng maayos, pagsabihan mo ko ng maayos. So, ang bata, parang tinuturuan nating sumigaw, pag sinigawan mo. Ang bata, tinuturuan mo maging bayulente. Pag bayulente, ang pakikitungo mo. Kaya, ang bata, hindi mo man gusto hindi mo man intensyon na magkaganon, ganun sa lumulutang. Sino ba na may gustong maging ganon ng anak? Kaya lang, ang sinasabi ko po sa inyo, mali ho yung approach natin. No? Hindi ho tayo nag-approach ng maayos. If child lives with ridicule, he learns to be shy. So, ang bata, ang tendency, magiging mahihain kasi bakit? Pag may ginagawa na mali, pinagtatawanan mo So, paano pa magkakaroon ng lakas ng loob na gawin niya? Ang isang bagay na gusto mong gawin, pag nagkamali, sabihin mo, di ka naman marunong. Taanga ka. So, ang bata, ang tendency, pinalalabas mo siya na hindi maganda, pero hindi mo siya intensyon. Sincere ka. Kasi bakit po?
Ganito po tayo binroad out din ng ating mga magulang. Mga anak, huwag kayong magagalit sa inyong magulang kung ganyan kayong pakitunguhan. Actually, biktima din po kaming mga magulang. Mali din po kasi kami napalaki. Na-brought out po kami sa maling pamamaraan na parang sundalo. Dapat isang salita, makikinig, isang sitset, lapit. Pag hindi ka isang sitset, sa pangalawa, bugbog ka na. Biktima din po kasi kaming mga magulang ng maling pamamaraan. Salamat na lang, mayroong simbahan sa panahong ito na nagtuturo sa atin dahil ang isang masaklap, wala pong paralan para sa mga magulang. Kaya mga anak, sana maging pasensya pa kayo sa inyong mga magulang. Sila'y pagod na kung paano tayo palalakihin. Pinipilit ang lahat, no? Hanggat maaari, ikaw ay laging tinitingnan, kaya lang minsan, napapagod na si nanay, parang walang nangyayari kasi sa iyo na pag-aayos. Hindi siya consistent sa sinasabi mo at yung nakikita mo. Nagsisimba ka, pero yung pagsisimba mo parang sa kanya walang saysay. Kaya kung minsan sabi niya, tumigil ka na lang dito sa bahay. Masaya pa ako kasi lagi kitang nakikita. Oh, so yun yung isang bagay. So ngayon, sa mga magulang na naandito, let us learn to give affirmation. Let us learn to give affirmation. Malaking bagay po ito. Lubrication po ito, kumbaga sa sasakyan. Ang sasakyan, pagka maganda at mayroong mga langis, very smooth po ang takbo. May lubrication. Ang affirmation po ay isang lubrication. No? Do not concentrate on the, sabi nga diyan, no? Acknowledge the effort and not the talent. So pag tayo po ay talent-oriented, masyadong masaya tayo kapag ang anak natin ay masipag, pag ang anak natin ay matalino, pag ang anak natin ay mataas ang grado, masaya tayo. Pag ang anak natin bumaba ang grado, sermon ang aabotin mo. Hirap na ako sa pag-aanap buhay, tapos ganitong grado ang iuwi mo sa akin. Hindi ka nag-aaral. Hindi niya ba siya nasilip minsan sa kwarto na baka naman ho yung kanyang grado kaya bumaba kasi yun ho yung weakness niyang subject. Nagpuyat, hindi natulog, nag-exam, bumagsak. Tapos sasabihin ng nanay niya, napakataka mo. Wala kang silbi, tumigil ka na sa pag-aaral. Hindi niya alam, Nay, hindi ba ho ka natutulog? Sa exam ko, pagdating ko dito, magdamag akong pagod, tapos sasabihin nyo, hindi ako nag-aaral. Nasisilip nyo ba ako sa kwarto? Ay ano, nagbumugto ang mata ko, may eyebag pa. Alam nyo ho, kung minsan, mahirap po ito. Talent-oriented ba tayo? Masaya lang tayo dahil maganda ang inuwi sa atin. Hindi mo ba nakita yung pagsisikap ng anak mo na minsan mahina ang ulo niya? No. So, ito ang isang bagay. If child lives with encouragement, he learns to have confidence. Anak, sige, huwag kang magalala. Okay lang yan, matatalo. Okay lang yan, nagkakamali. Tuloy ka, andito ko, susuportahan kita. Yung bata, nagkakaroon ng lakas na loob. Ay, naniniwala si nanay sa akin. Nagkakaroon siya ng kumpiyansa sa sarili niya. Anak, kaya mo yan. Nandoon ho yung suporta. If child lives with security, he learns to have faith. No? Kapag siya'y natututo, nabibigyan natin ng magandang pananalita, no? Naipupus mo siya, nabibigyan mo siya ng moral. No? Anak, sige lang. Huwag kang mag-alala, tuloy mo lang yan, kaya mo yan. Huwag kang mahinaan ng loob. Ganyan talaga yan. Minsan nagkakamali, minsan bumabaksak. Pero maganda dyan, pinagsisikapan mo hanapin ang katotohanan. If child lives with approval, he learns to like himself. Pag ang anak, nakikita niya, anak, sige, kasama mo ako dyan. Di kita pababayaan. Pag may problema ka, tawagin mo ako, tutulungan kita. Pag ganito ang pakikitungo mo sa bata, yung bata, ayos, kaya ko to. Kahit mahina siya sa ulo niya, sumisipag sa pag-aaral. Wala namang taong biho, wala. Tamad lang nag-aaral yan, kaya ganyan. Pag nag-aaral yan, tingnan mo, magiging cum laude yan pagdating ng araw. Nakita mo ba si Albert Einstein, si Thomas Alva Edison? Mga nahihina utak niya. Pinipigilan na nga pumasok sa eskwelahan niya Pero tingnan mo, mga nag-excel. Si Abraham Lincoln, mga puro baksak yan, puro mali yan.
No, si Thomas Alva Edison, kung wala siya, wala na itong liwanag na ito. Kapatid, isang bagay po ang hinihingi sa atin ng Diyos. Sa mga magulang na kung nandito. Sabi sa Proverbs 19:18, discipline your son in the early years while there is hope. If you don't, you will ruin his life. Ito yung isang bagay na binibilin sa atin ng Panginoon na kung saan dapat nasa tabi tayo ng ating mga anak. Kailan po yung edad na yan na tayo dapat nasa tabi ng ating mga anak? Critical age po kasi itong edad na to. Simula 1 day old hanggang 10 years old, kung kinakailangan hanggang 12 years old, naandyan ka sa tabi ng anak mo. Yan ang edad na importante, ang nanay at ang tatay nasa tabi ng anak. Kaya lang, hindi ho yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Ako ho ay biktima ho din ng abroad. 13 taon akong nag-abroad. Kaya ho, doon sa panganay ko, nung una, nung nag-abroad, talagang ako ho ay nagka-problema sa relasyon ko sa kanya. Napakahirap po. Kasi bakit? 2 taon wala ako. Pag uwi ko, anong i-expect ko? Susunod siya. Nang pagdating ko, nakatingin lang yung anak ko. Pag nagutos sa lola, sumusunod. Pag dumating ang lola, umaalik. Pag dumating yung tatay, tumitingin lang. Bakit? Nasaan ka ng panahon kailangan kanya? Meron akong nakilala na tatay, 10 taon siya nag-abroad, Saudi at nag-Japan. So yung kanyang anak, nang siya po ay dumating, malaki na. After 10 years, yung panahon na yun, yung bata, meron ng sariling pag-iisip. No? 10 years, 12 years, gano'n ang panahon na dumating yung tatay. So pag dumating ka dyan at magsasalita ka, ang lahat ng sasabihin mo, suggestion na lang. Kasi ang batang yan ay nasa independent stage na. Yung panahon na kailangan mong baliin ang kanyang pangatwiran, wala ka. Yung panahon na dapat makilala niya, alam ako, tatay kita. Ikaw ang masusunod, ako'y susunod. Yung panahon na yun, wala siya. Nang dumating yung tatay, 12 taon siya. No, yung bata, pagdating niya, pinupulis na yung anak niya. Oh, anong ginagawa mo na naman? Oh, nagsasabo ka na naman. Oh, nagdadrugs ka na naman. Masama yan. Tama yung tatay, masama yan. Ngayon, pag wala na yung makuha drugs, pag wala na drugs, ibinibenta yung sariling gamit niya. Pag wala na maibenta ng sariling gamit, ninanako na yung mga gamit ng tiyahin niya. Ngayon, naghiwalay sila mag-ama. Yung tatay, oh, ayaw niya nakalagaan yung anak niya, sabi niya sa akin, pagod na ako sa kanya. 12 taon na yun, yung bata, 30 anyos na. May asawa na. Akala ko magbabago na sa pag-asawa. Hindi pa rin nagbago. Kasi bakit? Mali ang brought up, mali ang pundasyon. Tinanong ko, kanino mo ba iniwanan niya nung wala ka? Doon, sa tiyuhin niya. Ano ang trabaho ng tiyuhin? Nagtutulak. Oh, ano i-expect mo sa nag-alaga at sa inalagaan? Yan! So ngayon, sabi niya, adik yan. Totoo yan, adik. Naniniwala ko sa iyo. Sinasabi ng mga tiyahin, magnanakaw yan. Totoo kayo. Anong problema ng batang yan? Magnanakaw? Tama ka, magnanakaw ka. Magnanakaw yan. Pero, nakita mo ang problema niya? Bakit natutong magnanakaw? Mali ang approach mo eh. Hindi mo dapat i-approach yung problema. Ang i-approach mo, paano ang pinagmumula ng problema? Ang tawag ko dyan sa approach na yan, global approach. Meron mo kasing dalawang bagay, conventional at global approach. Ang global approach, they are after the ability, not the disability. They are after the root of the problem, not on the surface of the problem. Kaya sabi ko sa mga tiyahin at sama, ako'y naniniwala sa sinasabi niyo, totoo, tama kayo. Adik, puser, magnanakaw yan. Magnanakaw talaga yung batang yan. Pero, sabi ko, alam niyo ba ang ugat ng pinanggalingan niyan? Sabi ko sa tatay niya, sino may kasalanan? Ito? Hindi niya kasalanan niya. Kasalanan mo yan dahil ikaw ang magulang. Nasaan ka nung ang batang ito ay wala nang lumalaki? Na ang batang ito ay nagbibigat ng kanyang will. Ngayon, babaliin mo, magulang na yan. Nasabihin mo, sawa ka na.
Alam niyo, yung bata sa akin lumapit dahil ayaw na ng tatay. Yung bata, nagsisikap, nagjajak, may nakakaway, may nabaril. Binaril niya sa hita dahil babaril daw siya, inagawa niya ng baril. Ginawa ko yung bata, halika, dito ka sa akin. Kasi alam ko ang buhay ng batang yun. Ngayon, 30 anyos na siya. Pinagpapagawa ko ng tirahan dahil yung magbiyera niya ayaw na siyang kupkupin kasi magnanakaw man. Kaya lang, napakahirap naman po. Totoo na sincere na